pakinggan natin yung ano, yung pandurugas sa ano natin, pandurugas sa eleksyon natin. Pakinggan natin dito kay ito matagal na ito si ano, itong ano ba yan? Wait. Matagal na itong si wait lang. Ayan. Matagal na yan si Attorney Glenn Chong, mga bossing na na nagsasalita tungkol sa eleksyon. Pumunta pa yan si Glenn Chong sa harap ng COMELEC, hinahamon sila, hindi nila pinakikinggan. Etong si Respicio diyan sa Isabela, ganun din. Napakarami niyang challenge sa COMELEC. Bakit ang COMELEC nananatiling tikom ang bibig, nananatiling tahimik at hindi kinakausap itong mga taong ito? Bagkus, puro demanda ang kanilang sagot sa mga batikos or tanong sa kanila. Pakinggan natin ang sasabihin dito ni Attorney Glenn Chong. That we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Quiboloy 42 across a large number of places. A large number of places. No, uniform, number 42. Attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan Yun. Lahat ng mga tao na merong utak sa computer programming and science, napakahirap na probability nito. Hindi to nagkakataon. Para lang yan loto na utangin na dati. Tanong mo, sa dami ng numero, ilan ang numero ng loto? Tapos, ang probability na makuha mo yung tamang kombinasyon, mantakin mo, ilan lang yun ilan ang number ng loto? 6 lang. 6 ba, 7? O basta 6 o 7. Yung numero na, hindi kasi ko nagsusugal yung 6 lang yung numero na kailangan mong makuha. 6, 6. Putay na yung probability para makuha mo yun. Napakadami. Milyong-milyong kombinasyon ang kailangan mong gawin para makuha mo yun. So the probability of hitting the jackpot sobrang baba. Habang dumadami yung numero na kailangan, bumababa yung chances mo of winning. Okay, so para yan siyang 1 milyong sobre, tas isang sobre lang yung pupulutin sa 1 milyon, yun yung mananalo. So ganun kaswerte yun, ganun kababa yung probability o posibilidad na manalo ka, anak ng tinapay. Mantakin mo si Pastor Apollo Quiboloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12, actually 24. 24 syudad sa buong Pilipinas. 24 syudad sa buong Pilipinas, yung pare-parehas ang kanyang standing at 42. Sabi ko nga sa inyo, yung jackpot sa casino, di ba, yung chung ganyan yung slot machine. Yung mapagtapat mo yung number 7 ng 4, putang inang hirap nun. Baka 1 linggo, 5 linggo ka na sa casino kakapindot, hindi mo pa napagtatapat-tapat yung 7 na yun para mahit mo yung jackpot. Mantakin mo ito kay Pastor Apollo Quiboloy. Yung 42, na yung pagiging number 42 sa 24 pare-parehas 42. Anak ng tae naman talaga naman yan, no? So hindi ka ba naman magtataka niyan? Ikaw bilang isang kumandidato, gumastos ka, nagpagod ka, hindi ka ba naman magpuprotesta? Nakita mo ganito, nakita mo yung graph ganon, parang identical. Hindi ka ba naman magpuprotesta? Hindi naman ganyan ang voting behavior ng tao. Besides, pucha, black yan Sabi, tinan mo, 3 kandidato sa Mindanao. 2 lang iboboto ng mga taga Mindanao. Di ba? Napakarami ng mga DDS. Si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta lang ang iboboto nila. Anak ng tinapay. Do you think kung ako Duterte supporter, iboboto ko si Bam tsaka si Kiko, si Lito Lapid? Iboboto ko si Amy at tsaka si Camille, pwede.
Pero iboboto ko si Lacson? Iboboto ko si Kiko Pangilinan? Iboboto ko si Bam Aquino? Iboboto ko si Lito Lapid? Putang ina, imposible. Di ba? Unless yung mga DDS na yan, talagang tatlo lang binoto nila. Si Bato, si Bongo, at saka si Marcoleta. Mga 20 million sila. Na ganun yung binoto nila. Puta, which is also impossible. Which is, ako nga sabi ko nga sa'yo, ito talaga, promise. Hindi ko nga binoto yung hindi ko nga nakumpleto yung hindi ko nga nakumpleto yung 12 eh. 10 lang talaga yung inilagay ko dyan kasi putsang hirap talaga mag-isip ng kumpletong kandidato, lahat puro kriminal eh. Tapos eto makikita mo ang pumasok tatatlo, magkakalayo pa. Okay lang siguro kasi nag-number 1 si Bato eh. At least number 2 si Bongo, number 3 si Marcoleta. Paano naging magkakalayo sila? So ang ibig nyong sabihin, may bumoto kay Bato na hindi bumoto kay Marcoleta? May bumoto kay Bongo na hindi bumoto kay Bato at kay Marcoleta? Ay, napakahirap intindihin yan. Oh, so may punto rito si Glenn Chong na putya makina. O, pwedeng makina ito. Ngayon, pucha, bibigyan nyo na naman kami ng show cause. Nagre-react lang kami sa balita, ha? Nagre-react lang kami sa mga nakikita namin. Kahit ipinaliwanag nyo na, hindi kami masaya sa paliwanag nyo, ha? Kita ninyo ang badges of fraud. Diyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. O, di ba? O, so dun pa lang. Nakikita na natin, yung sa 42, number 42 pa lang ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo na yung pandaraya. Hindi ba? So, anong magagawa natin pagka ganyan? Papayag na lang ba tayo ng ganun? Tayo ba ay papayag na lang sa ganyang mga kabulastugan nila? Sabi ito nga in-interview nga si si Bato de la Rosa eh. Anong sinabi ni Bato? Sabi niya may nakaprogram ba sa machine? Pakinggan natin pakinggan natin yung receive ng mga reports na may mga problemang kinaharap sa ating automated elections. Meron din na-receive na mga post sa social media, may tumawag din sa atin. Yun nga lang problema, wala silang makuha ebidensya dahil bawal man daw picturean yung kanilang resibo at bawal lang silipin uli yung kanilang alam mo yung bawal picturean, yung election return, di pala yung resibo ng binoto mo, yung bawal siyang picturean pati yung balota mo. Maganda din yun. Kaya lang, alam ninyo, yumabang ang Comelec eh. Dahil dun sa panukala na yun na bawal picturean, puta ang Comelec, ang yabang eh. Wala namang ebidensya eh. Wala namang ebidensya. So, ibig sabihin, kung walang ebidensya, walang reklamo. Putang ina, diba? Sabi ko nga sa inyo, tinatarantado talaga tayong mga Pilipino eh. Ipagbabawal mo yung ebidensya, tapos sasabihin mo walang ebidensya, tarantado ka. Gago, di ba? Kasi kung pumayag lang kayo sana na mapicturean yung mga maraming ebidensya. Ang problema kasi, putang ina kasi. Ang hirap din pagkatiwalaan ng mga Pilipinong botante. Pagka nag-picture-picture, putya yan, ibibenta nila yung mga boto nila doon sa mga kandidato eh. Paano ako? Sige, babayaran kita 5,000 pero bigyan mo akong prueba na binoto mo talaga yung kandidato, ha? Pipicturean nila ngayon yun para may pakita na binoto nila yung kandidato. So, magkakadayaan pa rin. Hindi nga tayo, accurate nga yung boto doon, pero puta, hindi naman yung talagang gusto mo. Binoto yung tao dahil marami siyang pera, mas madami siyang pambayad ng boto. Yun ang problema. So, kaya lang, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Nagrereklamo ka ng dayaan, tapos hahanapan ka ebidensya. Anong ebidensya mo? Wala nga, nakita ko nga eh. Ako nga, isa lang binoto ko eh. Tapos iba pa yung pangalan lumabas. Baka yung pangalan lumabas, yun talaga binoto mo. Malaki mo gaganunin ka. Ako na nga nakakita, nasaan ebidensya mo?
Wala nga, nandito nga sa utak ko ako nakita, ay hindi, kailangan may ebidensya ka. O di puta, ginagago tayo ng COMELEC. Di ba? Pinasok na balot. So, yun ang naging problema. And nakikita nyo rin po ba dito sa naging resulta, kumbaga meron ba kayong nakikitang inconsistencies, Sen, sa naging resulta po, mapalokal man yan, na nasa national, noong naganap po yung kampanya, yung mainit ng pagtanggap ng mga tao, pero parang hindi nag-translate, kaya parang nandun yung parang pagdududa. Actually, mga bossing, di ba, mayroon post si Attorney Torion. Yung post ni Attorney Torion, siya bilang representante, spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya na, pucha, hindi ito tama. Dapat, i-ano natin to, ilaban natin ito. Kasi, boto natin ito eh. Isang beses na lang sa loob ng 3 taon tayo makapangyarihan, dadayain pa nila. Papayag ba kayo nun? Siyempre ayaw natin nun. Ako bilang spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, sa mga probinsyang inikutan ko para ikampanya siya, siyempre nagpagod ako eh. At alam ko, nakikita ko na lahat nung pinuntahan ko, yung buong kampanya na yan, yung ilang araw na yan, nakikita ko, walang galit kay Pastor. Naririnig ko sila na isinisigaw yung pangalan ni Pastor. Kaya hindi ako naniniwala na walang boto si Pastor. Bakit? Yung nanalo, yung mga nanalo, hindi nangampanya eh. Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Lito Lapid, hindi sila nangampanya. Hindi umikot yung alyansa eh, sa buong Pilipinas eh. Kasi nga, ang sinisigaw ng tao, Duterte. Hindi sila nakapunta sa Cebu. Sa isang lugar lang, doon lang sa baluarte ni Wakwak. Tapos yung mga umatin pa puros mga kawani ng Kapitolyo. Kamag-anak at kawani ng Kapitolyo ng chismis nila doon. So sa Mindanao hindi sila umikot. So paano silang mananalo doon? Kami, liblib na barangay pupuntahan namin, may 50 tao, may 100, mayroong lesser. Pero sinasabi nila lagi na this is the first time na merong national position kandidato na nagpunta sa kanila para maglatag ng plataforma. First time. So iboboto nila yung hindi nagpunta sa kanila. Iboboto nila yung hindi nagbigay ng mga election paraphernalias, t-shirt, bowler, sombrero. Yun ang iboboto nila, yung humingi sila ng t-shirt, nagkagulo sila, suot-suot nila, pagbalik mo doon sa lugar na yun, nakita mo ang daming nakaganong damit. Pagka nagmo-motorcade ka, nag-aagawan sila sa damit, as in nanghihingi sila and they're really happy na meron sila ng damit ni Pastor. Hindi nila iboboto si Pastor kung yun lang ang nakaabot sa kanila. Hindi ba? Hindi ka ba magtataka nun? Hindi umikot yung alyansa. Tingnan nyo, ang dami nilang, puro motorcade kanya-kanya. Pero hindi nila naabot yung mga naabot natin. Sa OFW lang eh. Hindi sila umikot dun. O bakit? Kasi nga alam nila, hindi sila tatauhin dun. The reason why hindi na sila umikot sa buong Visayas, hindi sila tatauhin dun. Hindi sila umikot sa buong Mindanao, hindi sila tatangkilikin dun. Bakit nanalo sila? Yun yung agam-agam natin na dapat ipinaglalaban natin. Hindi ito sour graping, hindi ito bitterness dahil natalo tayo. Sinabi na namin sa inyo na walang paki si Pastor, manalo siya o hindi. He's still gonna be continuing the humanitarian efforts that he's been doing since 2015 and since the start na kawang gawa sila sa mga Pilipino. Itutuloy pa rin yun at ipakikita namin yun sa inyo. Itong pagre-request natin ng manual recount, para masecure natin pare-pareho na talagang etong mga nakaupo na ito nanalo, hindi sila fraud. Na hindi sila nandaya, na hindi sila nandugas.
Lalo na't may mga umiikot na balita, katulad yan, yung balita ni Jay Guevara na napanaginipan daw niya na may nang hihingi ng 400 million para sa pagposisyon dyan sa pagkapanalo. O hindi ba lalo't may mga ganyang panaginip na kahit hindi mo naman paniwalaan dahil panaginip lamang, pero minsan mapapaisip ka, paano hindi ka mag-iisip mga partner? O tingnan nyo naman, hindi ba? Hindi ka ba naman mag-iisip sa ganyan? Lahat ng syudad, number 42. Walang bumaba man na sa 10, number 5, number 20. Hindi, talagang 42 pare-parehas. Tapos ito, ayan. Ganyan ang itsura ng graph, putang ina niyan. Parang, putya, isang graph lang tapos inulit-ulit na. Hindi ka ba naman magtataka niyan? O hindi ba? Kaya dapat lahat ng boto natin, alam natin na pumasok. Yung mga kandidatong ibinoto natin, alam natin na sila talaga yung nanalo. Di ba, General Bato? Ninyo na bakit? Ito si Bato, nanalo na nga to, nagre-reklamo pa. Di ba? Yung objective na nga natin na lamang si BP Sara sa botohan sa impeachment, mukhang lamang si BP Sara, pero nagrereklamo pa rin si Bato. Bakit? Para na sa Pilipino. Nagsa-sour graping, bitter ba si Bato? Nanalo na nga siya? Hindi, para sa Pilipino. We have to know, kailangan nating ma-assure sa isa't isa that those people na nanalo, yung 12 na yan, they really deserve to be there. Hindi sila produkto ng magic. Hindi sila produkto ng pagbabayad ng 400 million. Hindi dapat sila produkto nun. Kailangan talaga manual recount para malaman natin kung talo, move on na. Kung panalo, abay putya, dapat nandiyan yan sila. O tapos ngayon sasabihin, hindi, kailangan ng batas para dyan. Hindi, dapat ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na parang may something, kasi there's no such thing as a perfect system. Wala. Lahat yan gawa ng tao. So there's no such thing as perfect system. Dapat ikaw hindi ka rin nagtitiwala sa sistema. Dapat ikaw mismo sa sarili mo bilang commissioner, open ka sa manual na pagbibilang. Kasi nga, alam mo na system sometimes fail. Diba? Pero bakit binablock ninyo? O dapat nga open kayo. Kung ikaw, alam mo, parang drug test lang yan ni BBM. Kung ako si Bongbong, sinabi mo, adik ako, ang unang-una kong gagawin, magpapadrug test ako. Para mawala yung agam-agam ninyo. Ako presidente ng Pilipinas, tapos adik ako, di ba? Hindi naman tama yon. Pakikita ko sa inyo na hindi ako adik para magtiwala kayo sa akin, may hawak ng manibela ng mga buhay nyo. O ganun din dito sa eleksyon. O kung ikaw, Garcia, naniniwala ka sa sarili mo na okay at perfect itong system mo, then napakadali lang sa'yo para payagan yung manual recount na yan. Ikaw na mag-initiate ng manual recount. It's also for you to know na no such thing as a perfect system. Para makita mo yung discrepancy. Masyado bang malayo? Sobrang layo ba? Sobrang iba ba? O hindi ba? Para ikaw mismo, confident ka, matutulog ka na mahimbing, hindi mo dinaya yung mga tao. Kaya hindi ganito, no? Iba yung optics sa ground, doon ka, mainit yung pagtanggap. Tapos bakit kaya ganito yung naging resulta? Actually, in-entertain ko rin yan, no? In-entertain ko rin yan. Bakit gano'n? Lalong-lalo na na may mga complaints na gano'n, no? Kagaya nung nakailang subo daw sa machine yung kanyang balot. Tapos pag ang labas, overvote. Kahit nabilangin niya uli, tama man daw yung kanyang sinida, tapos overvote na naman daw. Lalong-lalo na pag sinabi nila na yung binoto ko, sir, Duterte lang talaga yung binoto ko, sir. Duterte, pero sayang, hindi na-count dahil overvote daw. So, yan, magkakaroon tayo ng pagdududa. Ano ba ito? Meron bang ginawa na kuwan doon sa machine? May iba bang pinoprograma doon sa machine na para ayawan yung boto kapag
hindi kanila ang boto, parang gano'n ba? Mm-mm. So, lumabas na paglabas sa resulta, ito ngayon, medyo nasiyaanan tayo, lalong-lalo sa magkasama natin sa Duterte na nakita natin na napakainit yung magtanggap ng taong bayan sa kanila. Mm-mm. At bakit hindi sila umaangat doon sa within the winning circle. So, Opo. Sir, opo. Opo. Dito po sa itong panukalang manual counting, kumbaga hybrid, manual yung pagbibilang, yung automated lang para mas mapabilis is yung automated transmission. Nakikita nyo po ba na napapanahon na ito na ma-implement para mawala talaga yung agam-agam ng ating mga kababayan at ng mga kandidato na rin, magiging panatag yung kanilang loob na yung kanilang mga boto ay talagang tunay na nabilang, kampante sila na talagang yung boses ng taong bayan, yung talaga yung nanaig po. Yes, dapat nga ay, di ba meron ng ginawang batas dyan, yung patungkol sa hybrid, Oo, kasi manual at saka, hindi lang umusad. at, hindi lang umusad, maganda yun kung at the precinct level, manual tayo, kasi mabilis lang naman yan eh. Oo nga po. Mabilis lang magawin yan pag manual. So, from there, yung ating yung ating mga bantay, yung ating mga, ano bang tawag yan? Poll watcher. Yung poll watchers natin, ay makakuha na ng record at the precinct level. So, kung pag-transmit nila, kung may anomalya na gagawin sa transmission, mahuhuli talaga natin dahil meron tayong checks and balances. So, check natin dahil meron tayong record sa precinct level. Bakit ay natransmit ibang numbers, ibang pangalan ang natransmit, di ba? So, maganda po talaga yun. Maka-counter-check yung kung meron mga anomalya na mangyayari. Senator. Di ba? Maganda yun. Napakaganda nung panukala na yun na kailangan mong ikaw bilang isang commissioner, dapat open ka. Unang-una sa lahat sa mga suggestions, sa scrutiny. Kasi parang nakasanayan na ng administrasyon ngayon na kapag nagsalita ka, nagtanong ka, show cause order. Pagka naghingi ka ng paliwanag, subina. Pag nagpahayag ka, putay na, ipapatawag ka kundi sa Kongreso, sa NBI. Alam mo yun, para tayong mga nakatali ang kamay. Samantalang nasa demokrasya tayo, dapat talaga bukas tayo pare-pareho sa malayang talastasan, malayang pagtatanungan at sagutan. Pero kasi katulad nito, si Respicio, meron siyang ang tawag dito yung nire-request. Meron siyang nire-request kay Garcia na ganito, na ganyan, na sir, pakitignan to, sir, pakitignan. Maganda yung layunin eh. Ang gusto, walang dayaan. Yung bang sinasabi ni Respicio kay Garcia, Garcia, gawin mo to para mandaya tayo. Hindi naman. Para sa ikabubuti naman at ikapapanatag ng mga Pilipino. Na sir, gawin mo ito, sir, check mo ito, kasi baka magkadayaan. Bakit every time that this person Respicio is speaking, lagi siyang may show cause order? Sinasabi na fake news siya. Nangihingi nga siya sa iyo ng humihingi nga siya sa iyo ng pahintulot at nagbibigay nga siya sa iyo ng advice eh. So bakit mo siya papag-show cause? Kung ano yung advice niya, sa show cause niya, yun din ang sasabihin niya. Hihingan mo siya ng tawag dyan. Hihingan mo siya ng paliwanag. Ikaw nga hindi ka nagpapaliwanag sa kanya. At saka, hihingan mo ako ng paliwanag tungkol sa ipinaliliwanag ko. Tangin ng buhay ito. Diba? Dapat makinig. Sir Garcia, dapat makinig. Kasi tingnan mo ha, noong nagpuprotesta kayo sa pagkatalo ninyo kay Leni Robredo, ang nire-request ninyo, sana pakinggan kayo, dinaya kami. Biktima kayo ng pandaraya eh. Tapos ngayon, merong mga tao na sumisigaw din ng ganito, magagalit ka?
ikaw mismo sa sarili mo, Garcia, alam mo na nagkaroon na ng dayaan noon. At ano ang assurance na binigay ninyo na wala ng dayaan ngayon? Salita nyo lang? Putangin na yan. Ang pagkakaalam namin, ayaw nyo sa Smartmatic. Pero, pucha, yun pa rin yung sistema. Smartmatic sistema pa rin yung eleksyon natin after nyong manalo nung 2022. Dapat nga, nung nanalo kayo nung 2022, binago nyo yung buong sistema ng eleksyon na talagang dahil naniniwala kayo na kayo ay dinaya noon. So yung sistema na madaya, dapat babaguhin nyo yun para patas para sa lahat. Tama? Halimbawa, nakita ko yung programa ni Bongbong Palpak, yung peace and order niya. So pag naging presidente ako, gagawin ko yung ginawa niya, nakita ko nga palpak. Papalitan ko yung sistema para maayos yung maging outcome. Anak ng tinapay, dito hindi Senator Master Judea po, congratulations po ulit sa inyo. Yun, anyways, yun yung natin, Master Judea, wag ka na magtanong. Hindi, ito nga yung sinasabi dito, pinakikita sa inyo na itong si Bato de la Rosa, kahit na nanalo, ay inaano pa din niya, parang yung demokrasya ay kanya pa ding gustong mapatunayan talaga na gumagana. Kasi nga, hindi porket nanalo ka na, dapat safety ka na, okay ka na, hindi. Kasi alam din nito ni Bato na hindi ako iboboto ng mga tao ng ako lang. Hindi iboboto ng tao si Bongo ng si Bongo lang. Sabi ko sa inyo, si Bongo at saka si Bato, pati si Philip Salvador. Ano yan magkakambal yan putang ina, kahit saan. Kung nasa nandoon si Bato, si Bongo, at saka si nandoon din si Ipe. So kung iboboto mo yung isa dyan, parang riding in tandem yan. Ito nga yung isang perfect example. Pare-pareha silang taga Mindanao. Tapos hindi sila iboboto ng mga taga Mindanao. Ganun ba katanga tingin nyo sa mga taga Sub-Saharan Mindanao? Mga hinayupak kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
wala